However, just today mga kachika, niresbakan niya yung mga nambabasya kanya. Okay, doon sa mga nagsasabi na siya nga daw ay duwa dahil pinalitan niya yung title ng movie dito sa Philippine cinema. Kinorek niya yan mga kachika, hindi niya raw talaga pinalitan yan. Here's the thing mga kachika, ito yung yung sagot doon sa tanong ng karamihan. Saan kumuha si Direk Daryl Yap ng pambayad sa mga portun? Mga chika, sinagot niya yan. Ang sabi niya, yun daw ay free service, free of charge. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending mga showbiz balita. So for our today's content, let's have some quick update dito nga sa wala pa rin kamatayang usapin tungkol kay Daryl Yap at sa kanyang ginagawang napaka-kontrobersyal na pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. A few days ago, we are all aware, sinampahan na siya ng kaso ni Bossing Vic Soto kasama si Atty. Buko ng Dibinalo ng 19 counts of cyber libel cases. Okay, so mga kachika, marami nga yung nagsasabi mabigat-bigat yan at those are criminal cases. Okay, and then mga chika, nag-ain din itong si Atty. Buko ng writ of habeas data na ang pangunahing layunin nito mga kachika ay ipa-take down, ipabura itong very short but libelous na trailer na inirelease ni Direk Daryl Yap laban kay Vic Soto. To be honest mga kachika, yung punot dulo talaga nung kasuhan na yan nagre-revolve lang dyan sa trailer na yan. I think it's only around 25 to 30 seconds worth of trailer mga kachika. Dyan nabuo yung 19 counts of libel cases. Ngayon mga chika, ang daming umuugong na balita ngayon na etong si Direk Daryl Yap nga raw ay nabahagang buntot. Okay? Dahil nga yan mga chika, sa recent post niya kahapon lamang kung saan maraming mga netizens ang nakapansin na yung title ng pelikula niya ay kanyang binago. Okay, so ang international title daw nito ay iyon nga ang dumahasa kay Pepsi Paloma, and then ang Philippine cinema title niya mga kachika, Pepsi Paloma na lang. Okay, so tinanggal nila mga kachika yung word na ginahasa. Kaya pinagkaguluhan kaagad yan ng mainstream media, ng mga major news publishers at ultimo mga vloggers mga chika, sinasabi nga na etong si Direk Daryl Yap ay duwag. So yan mga chika, sabi nga ng mga netizens kaya daw pinalitan ni Direk Daryl Yap yung title niyan dito sa Philippine cinema dahil natakot siya sa patong-patong na kasong kinakaharap niya ngayon. However, just today mga kachika, niresbakan niya yung mga nambabasya kanya. Okay, doon sa mga nagsasabi na siya nga daw ay duwa dahil pinalitan niya yung title ng movie dito sa Philippine cinema. Kinorek niya yan mga chika, hindi niya raw talaga pinalitan yan. Okay, kinlaro niya sa kanyang post, hindi niya daw talaga pinalitan yan dahil kaya lang naman nawala daw mga kachika yung word na ginahasa sa title dahil yung ibang mga malls daw rito sa Pilipinas ay hindi ina-accept yun sa kanilang mga sinihan. So yung parang gusto niya sabihin dyan mga kachika, hindi pa sumasabog yung issue na ito tungkol nga sa controversial na trailer na yan, ganyan na talaga yung Philippine cinema title niya. So technically mga chika, sinasabi niya sa post na yan na hindi siya natakot at wala siyang pinapalitan dahil gano'n na daw yun simulat sa pool pa lamang. Kung bagay, nire-respeto niya lang mga kachika yung patakaran ng mga malls, diba? Ng mga cinemas dito sa Pilipinas, kaya tinanggal niya yung salitang panggagahasa. Ako personally for me mga chika, in some way hindi ko alam kung acceptable ba yung palusot niya na yan diba? Pero kung iisipin natin mabuti, may point naman siya. Diba? Kasi syempre sa mga malls, may mga batang naglalakad-lakad dyan. Ngayon, kung yung mga poster nung movie niya, mga kachika, nakakalat doon at nandoon yung word na ginahasa, syempre mga kachika, ikakasira yan ng reputasyon ng mga mall. Diba? Nung mga sinihan nila. Kaya sa malamang hindi talaga nila tatanggapin yan. Hence, kaya siguro binago yan ni Direk Daryl Yap. Simula pa lamang, di ba? Hindi niya pa siguro inire-release yung trailer na yan. Mukhang plano niya na talagang alisin yan. And then mga chika, bukod pa nga dyan, meron din siyang ipinost yesterday naman, niresbakan niya rin mga kachika lahat ng mga bashers na tumitira sa kanya. Ngayon, etong si Direk Daryl Yap mukhang talagang ayaw sumuko Di ba? Actually, kaliwat kanan na yung mga abogadong tumitira sa kanya. Even Atty. Topacio himself. Sinabi ni Atty. Topacio na ang pagsik ng justice, kagaya ng ginagawa ni Direk Daryl Yap, hindi lang yan dapat in favor sa kanya.
Okay, dapat yan in favor din yan doon sa taong inaakusahan mo. So kung naghahanap siya ng hustisya para kay Pepsi Paloma, he must not forget that Vic Soto and Joey De Leon, yung mga inaakusahan dyan sa trailer na yan, needs justice too. Okay, so dapat patas yan. Lalo na kung yung akusasyon mo ay walang sapat na batayan at mga ebidensya. Machika, basahin natin itong post ni Direk Daryl Yap kahapon kung saan sinasagot niya nga yung mga tanong ng mga umaakusa sa kanya. So simulan natin dito mga kachika. Sa mga nagtatanong sino ang nasa likod ko, bakit ako matapang, hindi daw si Amy. Diba? Kasi marami rin nagkakalat ngayon mga chika, backer niya daw si Amy Marcos. O pinabulaanan niya ngayon akusasyon na yan mga chika, sabi niya pa nga dyan, ultimo daw mga kaibigan niya, iniwan siya dahil sa pelikulang yan. Then may mga nagsasabi rin kasi mga chika na panigurado daw ay halos host yung mga nasa likod nito, yung mga nagpondo. Ngayon sabi rin ni Direk Daryl Yap, wala daw kinalaman ang mga halos host. At dito mga kachika, medyo naniniwala ako. Okay, unang-una, yung mga halos host, sabihin na nating mapepera sila. Pero I don't think na babudgetan nila yung pelikula ni Direk Daryl Yap para resbakan ang TVJ. Bakit? Kasi yung kwento na tumachika tungkol sa panggagahasa di ba? Pang-aabuso. Ngayon di ba mismong si Halos Host inaakusahan na may kaso rin ng pang-aabuso, panggagahasa. So bakit nga naman ba popondohan ng mga halos host ang isang pelikula kung at the end pati sila mga kachika ay mag-iinit sa mata ng publiko, di ba? Pati yung reputasyon ng apelyido nila, mga halusos mapag-uusapan din. And lastly mga kachika, itinanggi niya na may kinalaman dito ang mga diskaya. Okay, ito lang naman yung may-ari ng St. Anthony Construction na matindi, mortal na kalaban ni Mayor Vico Soto sa Pasig City. Ngayon dito mga chika, diskumpiyado ako. Okay, so feeling ko may maliit na chance, maybe nasa likod nito ang mga diskaya kasi syempre kalaban nila sa politiko si Vico Soto There were also rumors before na sinusubukan na talaga nilang i-tarnish, di ba? Dumihan yung pangalan ni Vico Soto. So may possibility mga chika. Tsaka diba at the end of the day, etong si Direk Daryl Yap, kahit itanggi niya lahat ng mga pangalan dyan, sino ba naman kasing tao, diba? Yung aaminin, ilalaglag yung bossing niya, di dedo rin siya dyan mga chika. So yan mga chika yung masasabi ko kasi dinidepensahan niya nga yung sarili niya na sinasabing siya ay bayad dahil dyan sa ginawa niyang pelikula. Okay? And for our last bit mga chika, etong mainit din na picture na pinag-uusapan nung nakaraang araw. Direk Daryl Yap together with Attorney Fortun and his brother. Okay, those are Fortun lawyers mga kachika, at marami yung nagsasabi na hindi birong mga attorney yan, mga abogado yan. Sabi nga nila mga kachika, ang acceptance fee pa lang yan, milyones na. So di ba sabi nga nila, maubos daw talaga ang pera nitong aklang to dahil abogado pa lang. Di ba? Umaga, marami na ngayong magsasabi na yung pelikula niyang araw ay malulugi dahil walang manonood, walang tatangkilik. Dagdag pa mga kachika yung mga danyos na pinababayad sa kanya ni Bossing Vic Soto. 35 million pesos lang naman yan. So sa abogado pa nga lang daw, paniguradong malilimas kaagad yung kaban ni Direk Daryl Yap. Kaya mga chika, saan siya kukuha ng pambayad sa mga yan? However, here's the thing mga kachika, ito yung yung sagot doon sa tanong ng karamihan. Saan kumuha si Direk Daryl Yap ng pambayad sa mga Fortun? Mga chika, sinagot niya yan. Ang sabi niya, yun daw ay free service, free of charge. Okay, so nagpresenta daw si Attorney Fortun na puntahan, saluhin yung kaso niya ng free of charge. So hindi daw siya siningil kahit isang kusen mga chika. So kayo ba maniniwala kayo dyan? For me, I don't think so. Diba? Libre lang. Ano yung kahit pakape, hindi ka man lang hininga ng pampakape. Ngayon mga chika, feeling ko, there's still someone who's funding the legal battle of Direk Daryl Yap against Bossing Vic Soto. Yan mga chika, para sa akin lang. At taliwas yung statement ni Daryl Yap mga chika sa interview kay Attorney Fortun So, based dito kay Daryl Yap, pinuntahan nga daw siya ni Attorney Fortun. However, sabi naman ni Attorney Fortun, nag-consult daw sa kanya si Direk Daryl Yap. So, technically, si Direk Daryl Yap yung lumapit sa kanya. So, mga chika, di ba, parang merong isa sa kanila yung nagsisinungaling. Mga chika, come to think of it, full force ng Fortun Law Office giving their services for free.
'Di ba? Kung yung oras nila ibibigay nila sa iba, milyones yan. Tapos kay Direk Daryl Yap, wala silang makukuha kahit piso, kahit pangkape? I don't think so. So I have this strong gut feel mga kachika na etong si Direk Daryl Yap ay hindi sinasabi lahat ng katotohanan. Feeling ko parang pinapakita niya lang sa social media, 'di ba, sa mga interview na talagang siga siya, matapang siya. Pero mga chika, kapag siya nalang mag-isa sa kwarto, alam niyo, kapag siguro nasa banyo siya, nasa harap ng salamin, umiiyak yan, natatakot dahil nga dito mga chika, pinasok niya na to eh. Diba? Wala nang atrasan, marami yung nakaabang, may malaking perang involved, and hindi niya na magawang mag-back out, gustuhin man niya yan. Kasi ang masisira dyan mga chika, alam nyo ba kung ano yung number one? Yung kanyang pride and ego. At yan yung mga bagay na hindi magawang kainin ngayon ni Direk Daryl Yap. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!